so ngayong araw is August 10, okay? Ito yung iniwan niya sa amin ngayong araw, 130 plus. Okay. Kagaya nga ng sinabi ko, bakit ko ginagawa ang video na to? Kasi nga, pag nakakaipon ako is nagugulat siya, pinag-iisipan niya ako ng masama. So, kaya gagawin ko tong video na to. So, ngayong araw is 100 plus. Actually, araw-araw naman, madalas, ganito talaga araw-araw iniiwan niya sa amin, 100 plus. So, ano itong iniiwan niya sa amin? Araw-araw. Pang-ulam namin to ng tanghalian, tsaka merienda na rin ng mga bata. Okay. So, ang gagawin ko dito is, paano ko babudgetin to ng may kasamang ipon? Kasama sa ipon ng budget na yan. So, ang diskarte ko, may mga pagkakataon naman kasi, although hindi naman araw-araw, pero may mga pagkakataon talaga na may tira-tira naman kami. Kagaya nito ngayong araw, bumili ako kahapon ng pork chop, at may natira pa naman. Ito siya, ayan. So, ang gagawin ko, parang kahit pa paano makapagtabi ako sa araw na to, ito na yung ulam namin ng tanghalian. Pwedeng, ano lang to dalawa na lang to. So, ayan, kumakain naman sila ng ganyan, basta hihimayin ko lang. Pagkaluto ko nyan, hihimayin ko sa kanilang maliliit, as in maliliit, sa halo ko sa kanin. So, kumakain sila nyan. Siguro dagdagan ko na lang siya dyan ng itlog. Pwedeng 2 itlog. So, mababawasan to na pang itlog. Oh, di ba? Mababawasan to ng pang itlog. Tsaka pang merienda nila. Okay. Magkano yung itlog? 9 po dito ang isa ng itlog. So, 9. Ang dalawa is 18. Okay, 18. Okay? So, 18 yung dalawang itlog. Ito sa itlog na to. So, mayroon, halimbawa, ito sa itlog na yan. Pang-ulam namin yan. Yan, tanghali. Oh, okay. So, meron pa akong 110. So, itong 110, hindi naman to diretso sa ipon. Siguro kukuha ko dito ng 20 or 30 pang merienda na yon ng mga bata. Ako kasi pag nagutom kasi ako ng mga alas 3 o kaya alas 4, nagkakanin na ako Kakanin lang ako. Lalagyan ko lang ng kung ano, basta ganun ang paraan ko minsan kape na lang iaano ko. So, ganun na lang, para ang pinaka-importante sa akin is meron talaga akong maitabi sa araw-araw na iniiwan niya sa amin. Yun talaga yan. Kung hindi naman talaga kailangan gastusin lahat, so nagtatabi talaga ako. Okay, so halimbawa sa 100 na to, kukuha ko ng 30 pang merienda ng mga bata. So, may 70. So, may 80 pa ako. Oh, ayan. May 80 pa akong maitatabi. Oh. Kahapon, diba, nakapagtabi ako ng 100 kasi 200 yung iniwan niya kahapon. So, kung gano'n naman talaga araw-araw, edi, nakakaipon talaga. Diba? Kaso yung asawa ko, nag-iisip talaga siya sa akin ng masama. Yeah, ayun. Na-record ko lang uli para alam na ganun yung ginagawa ko. Kasi ako, laki ako sa hirap. Kaya, marunong talaga akong makontento. Makakain lang ako ng may kanin, ulam, makainom ng maraming tubig. Yun, solve na ako doon. Hindi ako yung taong maraming chichibureche sa buhay. Ang importante sa akin, kasama ko yung mga anak ko araw-araw. Ako yung nasa tabi nila sa tuwing may sakit sila. So, yun yung pinakamahalaga sa akin. So, ayan lang uli. Kasi kailangan ko lang talaga yung video na to. Kailangan ko lang talaga. Kasi ilang beses na kasi nangyari na nakakaipon ako.
pag nilalabas ko yung ipon ko at sinasabi ko sa kanya, galit na galit siya. Pupunta siya ng tropa niya, magiinom, pag uwi, makikipag-away, galit na galit, sumbat na, ganito ganyan, yung pera, may ganito ganyan, bakit may ganito ganyan kang pera. So, galit na, basta galit na galit siya pag nakakaito. Actually, 3 beses na nangyari to eh. Hindi ako tumitigil sa ginagawa ko to, at hindi ko rin yung tinitigil na nilalabas ko kasi yung ipon ko kapag alam kong wala siyang pera. So, ganun ang nangyayari. Ako naman kasi, ako yung taong hindi ko matiis pag alam kong kailangan ng isa o mayroong nangangailangan, kung meron naman akong nakatabi, yun yung hindi ko kayang tiisin. So, kaya ganun. May nag-a-advise na wag nilang sabihin kasi ganyan naman din ang nangyayari. So, konsensya ko rin naman kasi kung hawakan ko lang yung ipon ko, tapos alam ko yung isa namang problema na, wala ng pera, wala ng pang budget. Ayun, kahit paulit-ulit siyang ganun nagagalit sa akin, ako hindi ako sa sarili ko bahala na siya magalit. Kaya nga gumawa na ako ng video na to kasi para lang may na ganito ang ginagawa ko kung paano ako nakakaipon. So, ewan ko sa mga susunod, pinag-iisipan ko pa. Kasi nitong huli, nakaipon ako ng 10,000. Nilabas ko yun. Bago ko kasi yun naibigay sa kanya, yung 10,000 na yun, nabawasan ko muna yun ng 1,000. Hindi niya alam. Bago ko nasabi sa kanya is nabawasan ko muna ng 1,000 nung pina-check up ko yung bunso namin. May binigay din naman siya pero hindi niya alam na nag-share din ako ng 1,000 mula sa ipon ko. So, kaya nga sabi niya, bakit ka na may pera naman akong binigay sa'yo? Pinakita ko naman din sa kanya na nung pagpa-check up namin, may mga binili din kaming mga gamit. Kagaya nung mga mini fan ng mga anak ko, binilang ko sila ng tig-isa. So, nakalabas talaga ako ng 1,000 nung araw na yun. Tapos, sa mga sumunod na araw naman, nagbawas uli ako ng 1,500 mula doon sa 10,000 na ipon ko. Saan napunta yung 1,500? So, 1,500, niyaya ko kasi siya na kumain kami sa labas. Pero sa kanya, kain naman tayo sa labas, masarap na kainan, banding natin pamilya, ako na bahala. So, ayun, siya, bakit may pera ako? Sabi ko, basta, nakaipon naman ako eh. So, ayun. Yung araw na yun, linggo yun. Umalis kami, kumain kami. Tapos, bago kami umalis nun, kasi nga nung mga panahon na yun, wala akong cellphone. Ilang buwan na ako walang cellphone. So, sabi ko sa kanya, bago kami umalis ng bahay, sabi ko sa kanya, bili kaya tayo ng cellphone. Tapos, nagtataka na siya. Kasi nga, hindi ko pa sinasabi sa kanya ng mga araw na yun. Nagtataka na siya. Bibili ka ng cellphone, may pera ka ba? Sabi ko, oo. Tapos, yun, joke ko siya ng ganun. Pero, pinag-iisipan ko talaga kung ibibili ko ba ng cellphone. Kasi, nung araw na yun, alam ko wala na siyang budget noon. Kasi, kakapacheck up nga lang namin sa bunso namin. Sabi niya, so hindi siya naniniwala pa. Pero nung dumaan na kami sa may cellphone, sabi niya, bibili ka ng cellphone? Sabi ko, hindi, mamaya na lang. Kasi nga, nag-iisip ako nung oras na yon kung ibibili ko ba ng cellphone yung pera or ibibigay ko sa kanya kasi wala na siyang budget eh. So, dumiretso muna kami ng Alpha Mart. Nag-withdraw ako doon ng 1,500. So, 9,000 na lang kasi yung pera ko doon.
Dahil nga nabawasan na ng 10,000. So, nag-withdraw ako ng 1,500. So, may natira pang 7,500. So, 1,500 na yung pinangkain namin yung sa labas. So, may 7,500 pa sa ATM ko. Okay, so, nung pagkatapos namin kain sa kainan, binibigay ko sa kanya yung card ko. Sabi ko, yung card ko, tsaka yung resibo. Kung saan makikita doon, kung magkano ang laman ng card. So, nakita niya yung pera ko, 7,500. Ayun, galit na galit, galit na galit, nagulat na gulat. Sabi niya sa akin, ang laki pala ng pera mo eh. Ganito ganyan. Tapos yun, galit na siya. Sabi ko sa kanya, bakit ka magagalit? Binibigay ko naman sa'yo. Ito nga binibigay ko sa'yo. Ayoko nga muna bumili ng cellphone. Kasi nga gusto kong ibigay sa'yo to. So, yan. Umuwi na kami. Nagtatalo na. Tapos, pagdating namin ng 7-Eleven, tumigil siya. Sabi ko, bakit ka tumigil dito sa 7-Eleven? Sabi niya, i-withdraw ko yung pera. Isusugal ko. So, sa sinabi niyang yun, hindi ko na binigay yung card ko. Umuwi kami, nag-away, galit na galit siya, umalis siya. Pumunta ng tropa kapag inuman. So, gano'n naman talaga ang ginagawa niya kapag nakaka-ipon ako eh. Pag nasusurprise ko siya ng ipon. Aalis, pupunta sa tropa, makikipag-inuman. Pag dating lasing. Pag uwi, lasing na lasing. Okay, so, ang ginawa ko, dahil hindi ako natuwa sa sagot niya, sa sinabi niya, so ang ginawa ko, binili ko na lang ng cellphone yung pera. So, para at least, diba wala, days ako ng ilang buwan wala akong cellphone eh. Dahil binasag niya. Kaya, naisipan ko, mas maganda, bili ko na lang ng cellphone. Kaysa ibigay ko sa kanya yung pera, hindi ko alam, baka nga isugal niya. Ay, ganun ang nangyari. So, yun yung dahilan kung ba't kailangan kong gawin ang video na to. Okay? So, masyado na mahaba. Next time ulit.